Good morning guys. Dito tayo sa Angol Beach. Dito sa pinakadulo ng Station 3. Yan. Yan ang pinakadulo niya. (7:25 in the morning), September 5, 2023. Yan, ganyan guys ang itsura ng Boracay dito sa dulo. Marami din mga hotel dito. Yan ang access road palabas dun. At yan ang main Station 3, Station 2, Station 1. Magandang panahon ngayon guys. Medyo konti lang yung ulap, saka hindi masyadong maalon, yung tamang tama lang. Marami na rin nagsuswimming doon banda. Malapad ang beach dahil sa nawas out nung habagat yung mga buhangin doon banda. Kung mapansin niyo, exposed na yung mga roots ng niyog. Normally kasi yung beach dito banda, mga hanggang dito lang yan. Mataas yun eh, nakaslope ganun. Tapos malalim na yan dyan. Pero sa ngayon, hanggang doon, mababaw pa. Tsaka low tide niya yung umaga guys. Ang maganda dito sa Angol Point, dito sa may Station 3, tahimik dito. Yan. Malapit lang naman yan sa Station 3. Mula doon hanggang dito. Malapit lang naman siya kung gusto niyo lakarin pag dito na kayo sa Station 3. Or kung gusto niyo pag dito kayo sa Boracay, pwede niyo rin i-try na maglakad from Station 1 sa pinakadulo hanggang doon sa pinakadulo sa likod. Sa jogging siguro mga 30 minutes. Try pala ni Sir Ray. Shout out Sir Ray and Ma'am Fe. Dito sila galing sa Boracay. Mga 30 minutes daw na jogging ni Sir Ray. Kaya nasa 4 kilometers lang naman eh. 4.4 kilometers ganun. Ayun guys, balik tayo sa motor. Punta tayo doon. Alright, Villa Camela. Ito yung mga naanod galing doon sa mainland. Naipon na dyan sa gilid. Ano iniipon nila? Panggatong na rin. Ayos din, di ba? Pero guys, Ross Pike, yan ba yung for sale? May Ross Pike din kasi na condominium doon sa Iligan Beach. Baka naghanap kayo dyan ang property. Ito, tignan natin kung ito ba yung for sale. Oh, 15 rooms, 723 square meters, tax declaration. Pag sinabi kasing tax declaration, ano siya, yung hindi siya title talaga, government property. Pero tax declaration na pinabayaran.
Yan, may contact number na rin. Rose Park renovation soon. Hindi natin alam kung ito yung for sale. Dito kasi sa pathway na to bawal magdala ng motor, kaya iniwan natin yung motor natin doon. Sana hindi pa kinuha ng mga bantay. Kung familiar pala kayo guys sa tree house dito sa Station 3 dati, ito siya. For sale na rin yan. Sarado sila. Ito. Yan. Hanggang doon yung property. Tree house kasi may malaking puno yan dyan natin pag ganun. Tingnan natin kung nandyan pa. Ayun o. Malaking puno. Yan. Yan yung tree house. Dito na tayo guys sa main Station 3. Yan. Busy pa rin kakahakot nitong mga anod. Doon tayo galing. Ito yung pinaka main entrance ng Station 3. Pero pangit yung kalsada dyan. Kaya dito ako dumadaan. Yan, sa may La Isla Bonita, gitna ng La Isla Bonita at saka Sands. Maganda yung kalsada papunta doon. Coastal kayak. So pag maganda yung panahon, lalo na pag amihan, dito yung floating dock, daungan ng mga water activities dito. Napakaganda ng simoy ng hangin. Alam mo yung hindi siya malakas na tumatama sa'yo. Yan, dito lang bandang medyo malon kasi mababaw. Pero pag tignan mo doon sa unahan, maganda na talaga yung panahon. Humihina na yung habagat. Nakalabas na rin yung mga bagyo. Actually, meron pang isang low pressure area sa labas ng PAR, pero ayon sa Pag-asa, hindi naman yun mag-landfall. Pero kung sakaling maging bagyo siya, itatawagin na bagyong Ining o Ining. Huwag ka nang pumasok dito, hindi ka welcome dito. Ang sipag ng mga beach cleaners dito guys sa Station 3, Barangay Manok-Manok, pati doon sa Angol Point kanina. Tingnan natin mamaya doon sa Station 2 at saka Station 1. So anong performance ng mga beach cleaners natin doon. Yan o, iniipon na nila para madaling kunin ng truck. Saka ano yan guys, nire-recover din nila yung mga anod na yan, panggatong, libre panggatong.
So mula dito, yun yung maraming mga tao doon. Harap yan ng La Carmela. At ang La Carmela ay station 2 na yan. So from pagtawid mo dito banda ng La Carmela, station 3 na yan, hanggang doon sa pinunta natin kanina sa Angol Beach or Angol Point. Ganyan kahaba yung station 3. And then yung station 2 naman, from La Carmela hanggang doon sa District Hotel. And then from Hinan Crystal Sand hanggang doon sa pinakadulo na yun, yun yung station 1. So ganyan nila na-divide yung both stations dito sa Boracay. Tinawag yan guys na mga stations na yan, both stations, dahil dati nung wala pa yung Cagban Port, yung mga dipasahirong bangka diretso dumadaong sa beach area. Nagawa lang yung Cagban Port nung mga year 2006, kaya wala nang dumadaong dito. Pero pag magandang panahon, ang dumadaong lang dito ay yung mga pang water activities. Hindi yun yung pampasahero sasakyan papunta doon sa mainland. Dito mas maganda ang view. And guys, malapit na tayo sa boundary ng Station 3 and Station 2. Yan yung may flag na yan, Station 3 pa yan. Pero yun yung may tower na yon, Station 2 na yan. So hindi na tayo pupunta doon guys, balik tayo. And then punta tayo doon ng Dimol area, Station 2. Yan, balik tayo doon. I-picture natin yung mga establishments dito. Yun, may Andox. Ito yung Bamboo Beach Resort. And then ito yung main V-Hub. Mga seafoods paluto dyan. Then after ng V-Hub, yan yung Paradise Garden. Paradise Garden Resort. Sa harap niya ay mayroong lifeguard tower. Noong Boracay Cross Shore pala guys, 2018, nag-sponsor si Globe Telecom para sa lifeguard tower. Pero hindi yata na-approve yun. Ang mga tinayo na tower ay binakpak, sinira. And then nagtayo na rin ang mga lifeguard tower, pero yung mga signage nakalagay ay Smart. Ibig sabihin si Smart yung nag-sponsor. Yan, Paradise Garden. Diretso yan doon guys sa may main road. So from beachfront hanggang main road yung property ni Paradise Garden. Yan guys, oh. Boracay Stories on Smart, diba? Casa Pilar. Si Casa Pilar guys nandito na nung 80s siguro. Kasi may nakita akong videos nung 90. Nandito na siya. So napakatagal na nito ni Casa Pilar. Ang Cafe Maruha na yan. Maganda rin yung foods nila dyan.
So ito yung beach front nila. Ayan, napakaganda talaga dito. Yan guys, yung Boracay hindi nakakasawa. Para sa akin depende sa inyo. Kahit araw-arawin ko yung Boracay. Kahit minsan malakas yung alon, maganda pa rin tumambay pag may time lang. Pero guys, nandito yung Astoria Current. After ni Astoria Current is si Golden Phoenix. Golden Phoenix. Against the light. Yan, si Golden Phoenix. After ni Golden Phoenix ay Sands. Ganda ng mga design ng mga hotel dito. Yan o. Ang design ng Sands ay parang palasyo. Yan, after ng Sands, yan yung may access road palabas dun. At sementado na. Kasunod niya ay sila Isla Bonita. Sila Isla Bonita ay mga 90s or 80s nandito na rin to. Isa rin sa mga pinakaluma na hotel dito sa Boracay. Yan guys, punta tayong station 2. Yan guys, dito tayo ngayon sa station 2. Ito yung Hinan Palm Beach Resort. Yung mga pinapasok lang guys, yung mga area na pwedeng ipasok yung motor at saka makapag-park. So doon tayo nanggaling. Yan. Ito yung La Carmela. Yan, yun yung dulo. La Carmela de Boracay. Station 2 na to guys, station 2. At yan ang Hinan Palm Beach Resort. Yan yung access palabas. Doon yun palabas sa may PNB. Survey muna tayo guys habang may time. Yan guys, comment kayo mamaya kung saang station yung mas pinakagusto ninyo. Dito tayo sa harap ng
Nigi-Nigi. Dito guys sa may gilid ng Heaven Bistro, may access road din dyan palabas. Papunta yun dun sa yung pinakaunang di Talipapa, pinakaunang paluto dito sa Boracay, di Talipapa. Pero sa ngayon napansin ko doon parang gumagawa na rin ulit sila ng mga restaurants doon. At yan yung Coast Boracay, El Centro. Yung El Centro kasi kumbaga ito yung pinakasentro ng Boracay, mula sa pinakadulo dun saka pinakadulo dun sa kabila. Yan yung El Centro. At dati, saan ba dati yung ano nga yun? Yung Charles Bar. Ito. El Centro, malapit kasi yan sa Charles Bar. Kaya guys, kung makita nyo yung Charles Seafood Grill Restaurant, dito yung Charles Bar dati. Yan o, yung area na yan. Kumbaga siya yung isa sa pinakaunang bar dito sa Boracay. Maliit lang siya, maliit lang yan dati, pero dito siya banda. Yan, ito, yung space na yan. Diyan yan. Pero nung Boracay Closure 2018, siya yung pinakaunang sinira. Kasi nandito siya sa easement. Sakop siya ng 25+5. So siya yung unang tinanggal dyan. Shoutout sa mga nakaabot pa ng Charles Bar. At ito na yung Hinan Regency. Pinakalumang Hinan dito sa Boracay. Pangalan niya dati ay Regency Resort. And then bandang huli ay naging Hinan na. At dumami yung Hinan dito sa Boracay. Isa rin sa mga pinakamalaking resorts dito sa Boracay dati, itong Regency. At meron silang live band gabi-gabi dyan dati. Dyan, sa area na yan. Pero nung Boracay Closure ay pinagbawal na lahat yung activities na nandyan sa sakop ng 25+5 easement sa front beach. At dito nga, marami rin naglilinis dito. Busy ang ating mga beach cleaners, mga taga LGU, kahit hindi na mga beach cleaners, nagbo-volunteer para maglinis. Shout out sa inyo mga sir, ma'am. Sa mga nagtatanong pala kung may naglilinis dito, opo, meron po naglilinis. Pero dahil dagat po ito, hindi natin yun maiwasan na pag malakas yung hangin, lalo na pag may baha. May mga naanod talaga yan from mainland sa river. Doon. Dali lang Yun kasi, yung mainland na yun, merong river dyan. Mga river hanggang doon. Dito yung Palawan din. So yung from Iloilo, Antique, sakop ng Aklan, pag umulan, magbaha, pupunta yun sa laot yung mga debris o yung mga kung ano-anong basura na nasa ilog, pati yung sa bundok. And then dahil nasa dagat na siya, papunta dito yung hangin dahil sa habagat. Ayun, lahat ng basura na kalutang-lutang doon ay maano dito. So normal po yan sa beach. Ako kasi lumaki ako sa beach area talaga. Ay ganon talaga yung buhay pag sa tabing dagat ka. Ang importante lang dito ay kung paano tayo mag-response sa kung ano man yung nangyayari sa area natin. So ito, ganito yung response ng mga LGU natin dito.
Sa resort din kung saan ako nagtatrabaho, meron din kaming beach clean up. Meron kaming tinatawag na CSR, Corporate and Social Responsibility. Yan, tinatanggal ito at saka kinakarga doon sa dump truck. Yun. And guys, malapit na rin matapos ang habagat. Hanggang October na lang kasi yung habagat. Pagka November, usually mga last week of October, first week of November ay transition na yan ng habagat pa amihan. Pero this year medyo na, last year medyo na delay yung amihan. Mga second to third week pa na ng November naging permanente yung amihan. And then from November hanggang May, amihan na yan. So pag amihan, sobrang tahimik yan dito. Kahit may mga masamang panahon, bagyo, malakas doon sa back beach, mga bulabog. Pero dito sobrang tahimik. Kung mapansin niyo ngayon, pag pumunta tayo doon sa bulabog, sobrang tahimik. Dito ay medyo malakas. Ganyan yung sitwasyon pag habagat, baliktad sa amihan. Pag amihan, dito naman yung tahimik. So yun guys, medyo malayo-layo na tayo. Yan na yung Mandarin, yun na yung Dimol. Balik tayo doon sa motor, punta tayo doon sa Dimol area. Dito tayo daan sa taas. Dito tayo sa harap ng Ombar. Yan, matrat na naghakot. Hindi na tayo guys mag-interview. Huwag na natin silang gambalain dahil busy sila. Tsaka nagmamadali na rin tayo. So itong mga naka red orange na yan, Katiklan Cagban GT Port Passengers Terminal. So mga member sila nung mga pampasahirong sakayan papunta dito sa Boracay. Simpleng mga empleyado sila or pati mga member ng co-op. Yeah. Ito pala guys yung lagi ko tong sinasabi sa mga video ko dito. Ang iba kasi pag pumunta sa isang lugar, halimbawa pumunta sila dito sa Boracay, pag nakita nila ganito na may mga debris, basura, sobrang disappointed na sila. Hindi na sila nag-i-enjoy, nagmumukmok na sila. Pero yung diskarte dyan guys, nasa iyo yan kung paano kayo mag-enjoy. Halimbawa dyan may basura, hindi naman kailangan na dyan ka magstay. Dito kasi walang basura, dyan, ganyan. Kasi usually yung mangyayari doon ay maiinis, magagalit na bakit hindi nililinis. Hindi kasi kayang linisin yan sa isang linisan lang, kaya araw-araw ginagawa yan. So, kaya pasalamat na rin tayo sa mga nag-volunteer na naglilinis. So pwede rin tayong gusto natin, mag-volunteer din tayo. Kasi kami, ako personally, nagbo-volunteer din kami sa mga area na malapit sa amin. Dito kasi malayo na to sa amin. So sadyain mo pa talaga pumunta dito. Pero kung may time lang naman, bakit hindi?
Ginagawa ko na rin yan. Ilang taon na rin na naglilinis ako sa dagat dyan na hindi nyo lang alam. So yun guys, maya ulit. And guys, dito na tayo sa may Dimol area. Yan ang Dimol. Yan, doon tayo galing. Yan, kung gusto ninyong maglakad-lakad na hindi pa mainit, mas maganda pag umaga para may shade dito banda. 8:20 in the morning. Nako, kanina pa tayo, nasa 1 oras na tayo. Yan yung Epic Bar. Ang ganda ng beach dito guys, oh. Napakalapad at saka oh, pansin nyo, flat na flat oh. Diba? Kaso lang, naubos niya yung buhangin dito. Kaya lumabas na yung mga roots ng niyog. Lagi naman lumalabas yan eh. Pero pag amihan kasi, dito yung buhangin, matatambakan siya. Kaso, maliit lang yung beach, mga dito lang banda. Ganyan. Sa ngayon, na-spread niya hanggang doon. Kaya malayo yung abot ng swimming area. Medyo mahaba tong video natin guys, kasi napakahaba ng White Beach. Bihira ko rin magawa to. Usually kasi mga hanggang 10 minutes lang yung stay ko dito sa White Beach. At ito guys, ipakita ko sa inyong boundary ng Station 2 at Station 1. Nakakalito kasi. Pero ang ginagawa ko na lang dyan, para sigurado ako, nagbe-base na lang ako sa nilalagay na address ng mga hotel. Halimbawa, ito. Dito tayo sa harap ng District Hotel. Pag i-search mo yung address ni District Hotel, nakalagay dyan, Station 2. Pero itong si Hinan Crystal Sand, nakalagay sa address niya ay Station 1. So, yan ang pagbasihan natin. Ito yung boundary. Si District Hotel ay Station 2. Si Crystal Sand Station 1. Sarap ng hangin guys. May duyan ka dyan sa no? Pag may duyan ka sa may niyog, no? Tapos dyan ka magpahangin-hangin sa may niyog. Tapos itong view mo.
Yun guys, pansin nyo, napakalayo na ng dagat dahil low tide. Pero dito banda, nagtutubig-tubig. Kasi nga, napakababaw na lang nung sand. Straight na siya gano'n, no? Mas mababaw pa nga dito compare doon. Yan, no? Ganyan ang itsura ng beach pag habagat. Pag amihan naman, nandito yung sand. Kaya mayroong dry sand dito banda. Palaging dry yan. Hanggang doon lang yung high tide. Eh ngayon, dahil sa lakas ng alon, yan, wash out. Ayan guys, yun yung big tree. Paboritong area ko rin yan. Dahil maganda siyang tambayan dyan. O, diba? Ang ganda. Yan yung main ng Station 1, palabas doon. At dyan yung floating dock pag maganda yung panahon, lalo na pag-amihan. At dyan dumadaong ang mga water activities, water sports. At yun ang Willis Rock. Yan. So sa ngayon, dahil nandito na tayo sa may main ng Station 1, pagkatapos nito ay pupunta tayo isang spot na lang. Para lang malapit tayo doon sa pinakadulo. So dito sa may Station 1, ito yung mga establishments. Astoria. Yun, may Habayanas. Ano pa yung iba doon? May Yellow Cab. Tapos ito yung Muse, Playa Bar. Ito dati yung malapit doon sa may Crystal Sand ng Hinan, ang Army Navy. Ito yung Suzuni sa taas. Pamana, Starbucks. Si Starbucks andyan. At saka maganda dito guys, dito na area, itong mga hotel na ito, mga mini hotel, napakamura niya nila. Tapos ito yung beachfront mo. Ganda, di ba? Marami na akong mga videos dyan. Kung gusto nyo malaman yung mga murang hotel dito sa Station 1, i-search nyo lang Cheap Hotels and Station 1. Yun, lalabas lahat sila doon. Yun yung mga Casa Plaza, mga ano pang casa doon. Kaso sa mga travelers, depende yan guys sa budget nyo eh. Kung gusto nyo ng the best na serbisyo, doon kayo sa mga 5-star hotel. Buhay prinsesa at prinsipe kayo doon, ganun. Pero kung medyo budget travelers tayo, siyempre hanap tayo sa naaayon sa budget natin. Diyan tayo sa mga hotel na yung may matulugan ka lang, maganda yung tutulugan mo, ganun. Komportable ka lang, makatulog ka ng maayos. Pero sa mga amenities, hindi ka talaga maka-expect ng the best.
lang guys, punta tayo dun sa kabila. At dito na tayo guys sa Station 1 sa may Seawind area. Yan ang Willis Rock. At yun yung pinatawag ko na The Big Tree. Yan yung area na may pinakamaraming video ako dito sa White Beach, doon banda. So hindi na natin puntahan yun, dito lang tayo. Yan, sa harap ng Willis Rock, andyan yung dating Willis Place, Seaward din na ngayon. Tapos ito yung Estasyon 1. Ito naman yung the Pearl of the Pacific na abandon na. At ito yung Seawind Resort. Yan. Dito naman na area guys ng Station 1, andito yung mga luxury hotels, premium hotels. Yung Seawind is White House, Shore, ano pa ba, Two Seasons, Henan Prime, dyan yung Ambassador, yung Discovery Shores, The Land, at ang Fridays na sarado ngayon. So yung mga hotel na nabanggit na yan ay mga mamahalin na mga hotel yan dito sa Station 1. Kung doon kanina sa pinakita ko sa inyo ay mga cheap hotels, dito naman yung mga prime hotels or luxury hotels. Gusto nyo naman ng mga 5-star hotels, punta kayo ng Punta Bunga Beach. Doon si Shangri-La, Movenpick, Crimson. At sa kabila naman, doon yung sa New Coast, doon si Belmont, Savoy, ganoon yung Chancellor, pero hindi ko sigurado, parang hindi pa open si Chancellor. Basta mga big time hotels din yon doon. Dito sa Station 1, dahil sa Bulabog Beach ay napakakalmado, walang hangin. Dito sa pinakadulo, yan, may nagka-kitesurfing. So kailangan maingat ka lang dahil sa area na to ay swimming area. So pwede sila siguro doon lang sa dulo. Huwag na nilang guluhin yung mga swimmers dito banda. Ayun yung pinakadulo na yon. Yun yung cliffside. Cliffside ba yun tawag? Steve's Cliff. Ayun, Steve's Cliff restaurant, pero sarado yan. Yan siya yung sa harap ng Boracay Terraces Resort dati, kaya tinatawag yung area na yan na BTR. Pero sa ngayon ay hindi pa nasimulan yung development. May developer na bago gagawa nung hotel dyan sa dulo. At yung dulo na to, yan yung tagos doon sa Diniwid Beach. So pag dito ka sa Station 1, pwede kang malakad yan papunta doon, tagos doon sa Diniwid Beach. Yan, diba? Napakainit na. Nangitim na ako guys, nangitim. Puti-puti ko kasi. Alright, picture. Right. Yan lang guys. At least na pakita ko sa inyo yung buong Boracay White Beach from dulo hanggang dulo. Hindi man natin na puntahan ng talagang masyadong malapitan, pero ayan, napakita ko sa inyo yung kabuuan ng Boracay for today, September 5, 2023. At ang oras ay 8:45. Ilang oras na tayo dito guys? Grabe, parang walang trabaho, no? Balik pasokan na kasi yung mga bata guys, kaya no choice tayo, kailangan natin bumangon ng maaga para maghatid.
Tapos pagkatanghali na naman, after ng tanghali, pasok na naman sa trabaho hanggang hating gabi, minsan hanggang umaga. Yun ang role nating mga parents. Shoutout sa mga parents dyan. Vacation is over na, kaya balik na tayo sa nating mga ginagawa. Napakaganda ng beach guys, kayo na bahala maghusga. So yun guys, tulad sa tanong ko kanina, para sa inyo, ano yung pinaka the best na area para sa inyo? Station 1, Station 2, Station 3, or may specific area kayo na gusto? Angle Point or Angle Beach, ganun. Comment lang kayo guys kung ano masasabi ninyo dito sa video natin. Pag-usapan natin yan. At thank you for watching and keep safe everyone. See you tomorrow.